Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 12, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 11, verse 25 to 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Independence Day po sa ating lahat. Sa gospel natin ngayon, merong dalawang magandang paanyaya si Jesus. Una, sabi niya, "Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sapagkat ang mga bagay na ito ay inilihim mo sa mga marurunong at matatalino at ipinahayag sa mga taong tulad sa bata." Hindi ibig sabihin nito na masama ang maging matalino. Ang punto ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi naaabot ng ating kaisipan, hindi ito naaabot ng sobrang control, sobrang analysis. May mga bagay na tungkol sa Diyos na mas maunawaan natin kapag tayo ay nagtiwala, meron tayong kababaang loob at pagiging bukas. Pangalawang paanyaya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa buhay. Pansinin ninyo, hindi sinabi ni Jesus na, lumapit sa akin yung mga perfect. Hindi niya sinabi na, lumapit sa akin yung mga walang problema. Sino yung tinatawag niya? Yung mga pagod, yung mga sugatan, yung mga mabigat ang dinadala. At anong sabi pa niya? "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob." Nung panahon ni Jesus, yung pamatok o yung yoke ay kahoy na inilalagay sa balikat ng baka para gabayan yung baka sa direksyon. Ibig sabihin, hindi inaalis ni Jesus ang lahat ng pasanin. Pero inaanyahan na tayong huwag natin tong buhatin na mag-isa. Marami sa atin, napakadaling magsabi na okay lang ako. Kahit hindi. Kaya pa, kahit ubos na. Hindi ko kailangan ng tulong, kahit hirap na. At ang problema, habang tumatagal, nagiging normal ang pagod. Normal na umiiyak ng tahimik, normal na walang pahinga, normal na maging disconnected, at minsan pati kay Lord, ganito tayo. Nagdadasal tayo pero hindi nagsasabi ng totoo. Para bang ang lagi nating dasal ay, "Lord, salamat sa araw na ito." Pero hindi nating masabi, "Lord, pagod na ako." Napakaganda ng paanyaya ni Jesus sa atin. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna yung buhay mo. Bagkus, ang sinabi niya, lumapit kayo sa akin. At pansinin natin yung kapahingahang inaalok ni Jesus. Ito ay hindi bakasyon. Hindi ito escape o pagtakas. Hindi ibig sabihin mawawala ang lahat ng problema. Ang ibig sabihin, may lugar kang pwedeng huminga, may lugar kang pwedeng magpahinga, may lugar kang hindi mo kailangan magpanggap. At minsan ito'y naisip ko, baka kaya maraming pagod ngayon, hindi dahil mahina tayo, kundi dahil matagal na tayong walang pahinga.
Hindi pahinga ng katawan, kundi pahinga ng puso. Yung bang pahinga na walang pressure, pahinga na walang kailangang patunayan, pahinga na pwede kang maging totoo. Kaya yung paanyaya ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan. Hindi niya sinabing, lumayo ka muna. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna yung sarili mo. Kundi ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Marahil sa simpleng paraan ng paglapit, ito yung paglalaan ng oras para huminto, para huminga, at makinig ng salita ng Diyos, kasama ang ibang naglalakbay rin sa pananampalataya. Kaya naman, sisingit ko na yung pagkakataong ito na nagpapasalamat tayo sa biyaya na meron tayong Pahinga with Jesus Community. Hindi ito dagdag na obligasyon, hindi ito lecture, hindi ito lugar ng mga perfect. Isa itong safe space para makahinga, makinig, magbahagi, tumahimik, at hayang si Jesus ang magpahinga sa puso natin sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kwento ng isa't isa. At kung sakaling may araw na pakiramdam mo, mabigat yung dala mo, o gusto mo lang magdaan ng oras kay Lord, baka isang simpleng Lunes ng hapon, maging sagot yung paanyayo ni Jesus na lumapit ka. Kung nais mo kaming samahan sa paghinga, kasama si Jesus, tahimik ka naming inaanyayahan. Basta po tuwing Lunes at may time na rin lang kayo, 5:30 p.m., dun sa gazebo ng Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine sa Baliwag. Anytime, punta lang ho kayo doon. Hindi para dagdagan ang pagod, kundi para magpahinga. Let us pray. Lord, salamat dahil hindi mo kami tinawag kapag maayos na kami. Tinatawag mo kami kahit pagod kami, kahit mabigat, kahit sugatan. Ngayong araw na ito, Lord, ito, nihahain namin sa iyo yung lahat ng aming iniisip, yung lahat ng aking takot, yung pressure, yung pagod. Turuan mo kaming lumapit sa iyo ng walang maskara. At kapag hindi na namin kaya, ipaalala mo, hindi mo kami pinapasan mag-isa. Sa iyo namin hinahanap ang tunay na pahinga. Amen. Friends, baka may kakilala kang mukhang matatag, pero tahimik na pagod na pala. May taong palaging nandyan para sa iba, pero walang napagsasabihan. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga ka-GC, kasumba, classmates. Baka ito yung pahinga na hinahanap nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.